Diday ko, diday ko, diday ko. Sa albay, sa tuyang, bistuho na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. Si diday ko ang sagot dyan, Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Abang mahal ko yung si diday ko. Diday ko, diday ko. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman. Magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal. May lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at abo parang ulap na itim. Naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan. Walang gas
Good morning mga ka-ABN! At andito naman po tayo sa ating mga balita. But sabi nga, mula po dito sa ABN Broadcasting Network, Legazpi City, Albay, ito po ang inyong lingkod, si Sir Dudes sa programang Get Involved! Mga balitang maging nasyonal o lokal man. Inahayag ni Albay Governor Noel Rusal na ang epicenter ng magnitude pa 5.4 na lindol na tumama sa lalawigan na kagabi sa east ng Hunyo ay matatagpuan sa Sitio Balite, Barangay Alimsog, Santo Domingo, Albay. Ayon sa ulat, may mga ulat ng pinsala mula sa mga patuloy na proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH, kabilang na ang mga gawain sa pier at soil protection sa lugar. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin isinasagawa ang pagsusuri at pag-validate ng mga nasabing pinsala upang makapagbigay ng tumpak na datos at matukoy ang mga kailangang aksyon para sa pag-aayos. Inihayag ni Gov. Rusal na ang epicenter ng lindol ay sabi nga matatagpuan sa Sitio Balite, Barangay Alimsog, Santo Domingo, Albay na may lalim na 18 kilometer ayon sa PBOC. Ang lindol ay kabilang sa mga tectonic earthquake na dulot ng paggalaw ng mga tektonikong platos sa rehiyon. Malakas na naramdaman ang lindol sa buong lalawigan ng Albay. Pati na rin sa ilang bahagi ng Camarines Sur, Sorsogon at Masbate. Walang iniulat na mga nasugatan o nasirang bahay, ngunit may ulat ng mga sirang bintana at nasirang gamit sa ilang bahagi ng Santo Domingo. Ayon sa inisyal na ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office or PDRRMO ng Albay, may mga ulat ng pinsala sa mga patuloy na proyekto ng DPWH sa lugar, kabilang na ang pier at soil protection works na isinagawa sa Santo Domingo. Ang dalawang bahagi ng kalsada sa Barangay Alimsog ay naging maluwag o may mga bitak matapos ang lindol. Patuloy na nagsasagawa ng pagsusuri ang DPWH at lokal na pamahalaan ng Santo Domingo para matukoy ang eksaktong lawak ng pinsala. Agad na nagpadala tayo ng mga tauhan para suriin ang mga pinsala. Bagamat walang inuulat ng mga nasugatan, kailangan nating tiyakin na ligtas ang mga mamamayan, lalo na sa mga lugar na malapit sa bundok at tabing ilog, ani Gov. Rusal. Patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa PBOX para sa mga susunod na babala at payo. Idinagdag din niya na hindi hikayat ang mga mamamayan na manatiling alerto at sundin
ang mga payo ng lokal na pamahalaan tungkol sa kaligtasan. Dito po sa Legazpi City, Albay, magandang balita para sa mga mamamayan ng lungsod matapos ang magnitude 5.4 na lindol na tumama noong Hunyo 6, 2026. Official na inihayag ng City Engineering Office na ligtas at walang anumang pinsala ang mga paaralan sa Northern Barangay ng Legazpi. Agad nagsagawa ng pag-iikot at detalyadong inspeksyon ang mga tauhan ng LGU Legazpi kasunod ng lindol upang tiyakin na ligtas ang mga pasilidad at maibibigay ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at lahat ng mamamayan. Hindi tayo titigil sa pagtingin at pagprotekta sa ating mga mamamayan, pahayag ng mga opisyal ng City Engineering Office. Bilang bahagi ng ating pangako na kaligtasan una, tiniyak natin lahat ng pasilidad ay ligtas para gamitin. Lubos na nagpapasalamat ang lokal na pamahalaan at mga mamamayan sa patuloy na paggabay at proteksyon sa lungsod ng Legazpi sa pamumuno ni Mayor Hisham Ismail. Doon po tayo mga ka-ABN sa national na nagkaroon ng mga ulat ang ibang media outlet. At sabi nga, sabi ng China sa Pilipinas, huwag hayaan mga clowns ang sumira sa ugnayan. Yan. Sabi nga, yan ang sinasabi na nagbukas ng bagong yugto ng tensyon sa diplomasya ang pahayag ng Chinese Foreign Ministry laban sa ilang opisyal ng Pilipinas sa gitna ng patuloy na hidwaan sa teritoryo ng West Philippine Sea o WPS. Sa isang press briefing na inilatala din ng Reuters, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na hindi dapat hayaang sirain ng certain individual clowns ang mga pagsisikap na ayusin at palakasin ang relasyon ng China at Pilipinas. Ang matapang na pahayag na ito ay inihayag kasunod ng mga pahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na binanggit na patuloy na nasa ilalim ng severe threat ang Pilipinas mula sa China. Para sa Pilipinas, nananatiling sensitibo ang relasyon sa China dahil sa mga patuloy na insidente sa WPS at sa Scarborough Shoal, kung saan nagkaroon ng mga hidwaan tungkol sa teritorial ng napag-aangkin ng dalawang bansa. Batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS at ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016, ang mga pag-angkin ng China sa WPS ay hindi wasto ayon sa international na batas. Mahalagang linawin na ang pahayag ng China ay hindi direktang banta ng militar na aksyon.
Ngunit malinaw itong naging dahilan ng bagong tensyon sa diplomasya sa pagitan ng dalawang bansa. Mga ka-EBN, ano yung pananaw nyo sa ganitong mga pahayag ng China na kung titingnan natin mga ka-EBN, ano ginagawa lang ng ating Defense Secretary na si Chodoro, Gibo Chodoro, na maprotektahan ang ating karapatan, ang ating sovereignty dyan sa WPS, na sabi ka, hindi naman talaga iyan na lot or sale or sea for sale, di ba? Ano? Na talagang ibig sabihin na mananahimik na palang tayo, mga ka-EBN. So sa inyo mga kababayan, mga sambayanang Pilipino, ano ang pananaw nyo sa ganitong mga pahayag ng China tungkol po sa Pilipinas na nagiging clown at sinisira ang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa? Okay mga ka-EBN, pag-uusapan natin ang pananaw na ito, na ano yung pananaw natin, ano sa mga ganitong bagay na to. So, sa pagbabalik po ng ating programa, pag-uusapan natin ano ang pananaw natin tungkol po dito after these few reminders. Tan. Diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, albay sa tuyang, gusto na siya, sa batinabang, madangog sa mga inagrangay man, si diday ko ang sagot dyan, Bibig ko siyang mataong sisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, senior women's at youth. Abing mahal ko yung si Diday ko. diday ko, diday ko, Fujidenzo Appliances, your trusted partner for home and business. Fujidenzo offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators, reliable food storage solutions, kitchen appliances for a sophisticated upgrade, washers and dryers for clean and fresh clothes, and inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fujidenzo is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fujidenzo, quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Okay mga ka-EBN, back to our program. Sabi ko nga mga ka-EBN, ano yung pananaw nyo sa ganitong mga pahayag ng Foreign Ministry Mao Ning ng China? Dapat bang sagutin o manatili sa diplomatikong paraan? Sabi ko nga, maraming eksperto at mamamayan ang nagtatanong kung paano dapat tumugon ang Pilipinas sa ganitong pahayag. May mga nagsasabi mga ka-EBN na dapat sagutin ang mga pahayag sa pagtanggol o pagtatanggol sa boses ng Pilipinas. Ayon sa ilang analista sa politika at diplomasya, kailangan sagutin ng Pilipinas ang pahayag ng China para ipakita na hindi basta-basta matinag or matitinag ang posisyon ng bansa. Sinasabi nila na ang paggamit ng salitang clowns, ulitin ko
basta-basta, sabi nga, para ipakita na hindi basta-basta matitinag ang posisyon ng bansa. Sinasabi nila na ang paggamit ng salitang clowns para tukuyin ang mga opisyal ng Pilipinas ay hindi magalang at dapat bigyan ng nararapat na tugon. Binanggit din na ang pagtugon ay makakatulong na linawin muli ang posisyon ng Pilipinas tungkol sa WPS at iba pang usapin sa relasyon ng dalawang bansa. Ito rin ay para ipakita na ang Pilipinas ay handang ipaglaban ang mga karapatan at interes ng mga mamamayan. Maraming Pilipino ang umaasa na tutugon ang gobyerno para ipakita na pinoprotektahan nito ang soberanya ng bansa. Ayon sa isang survey na isinagawa kamakailan, mahigit 70% ng mga respondenteng Pilipino ay naniniwala na dapat ipaglaban ng gobyerno ang karapatan ng Pilipinas sa WPS. Ibinibigay din ng diin ng ibang eksperto, mga ka-ABN, na mas mabuting manatili sa diplomatikong paraan ng pagtugon para hindi lumaki pa ang tensyon. Sinasabi nila na ang pagtugon sa pamamagitan ng mainit na salita ay maaaring magdulot lamang ng higit na hidwaan at makagambala sa mga usapin ng kooperasyon, di ba? Mga kaibigan? Maaaring gamitin ng Pilipinas ang mga international na organisasyon tulad ng United Nations o Association of Southeast Asian Nations or ASEAN para linawin ang posisyon ng bansa at hikayatin ang China na gumamit ng respetadong paraan ng komunikasyon. Binanggit din na mas mahalaga na ituon ng gobyerno ang pansin sa mga pangangailangan ng mga Pilipino tulad ng ekonomiya, kalusugan at edukasyon kaysa sa paglahok sa mga patutsadahan sa diplomasya. Sabi nga, ano ang maaaring gawin ng Pilipinas, mga kaibigan? Sa kasalukuyan, pasensya na, inaasahang magpapasya ang Department of National Defense or DND, Department of Foreign Affairs or DFA o Malacanang kung paano tutugon ang Pilipinas sa pahayag ng China. Maaaring gamitan ng gobyerno ang mga sumusunod na paraan. Pagsusumiti ng diplomatic note. Maaaring ipadala ng DFA sa Chinese Embassy ang isang opisyal na sulat para iparating ang pagkabigla at pagkadismaya ng Pilipinas sa mga pahayag ng China. At maaaring maglabas ng opisyal na pahayag ang gobyerno para ipaliwanag sa mga mamamayan at sa buong mundo ang posisyon ng Pilipinas sa issue. At maaaring imungkahi ng Pilipinas na magkaroon ng pagpupulong sa pagitan ng mga opisyal ng dalawang bansa para ayusin ang mga hidwaan at pag-usapan ang mga paraan para mapababa ang tensyon.
May mga dalubhasa sa international na relasyon, sa Universidad ng Pilipinas. Sabi nga, ang pagtugon sa ganitong pahayag ay kailangang maingat at pag-isipan. Dapat nating ipakita na iginagalang natin ang sarili nating bansa at ang mga opisyal nito. Ngunit, hindi rin dapat tayo magpapadala sa emosyon na maaaring magdulot ng mas malaking problema. Ang diplomatikong paraan pa rin ang pinakamabuting paraan para malutas ang mga hidwaan. Mahalaga rin na tingnan natin ang mas malawak na larawan. Ang relasyon ng Pilipinas at China ay hindi lamang tungkol sa WPS, kundi pati na rin sa ekonomiya, kultura, at iba pang larangan ng kooperasyon. Dapat nating balansehin ang pagtanggol sa ating karapatan at ang pagpapanatili ng maayos na relasyon sa ibang bansa. Para sa akin mga ka-ABN, ang comment ko po dito, sa mga pahayag ng China at mga pagpapasya ng Pilipinas sa ugnayang ng dalawang bansa, kasi ang sa ganitong tension ng diplomasya, laging mahalaga na tingnan natin ang mga bagay sa dalawang panig habang binibigyang prioridad ang interes ng mga Pilipino. Sa aking pananaw, ang paggamit ng salitang clowns ng China para tukuyin ang mga opisyal ng Pilipinas ay hindi magalang kundi pati na rin ay isang paraan na maaaring magpalakas ng damdamin ng mga mamamayan. Bagamat maunawaan natin na ang bawat bansa ay nagtatanggol ng sariling interes, dapat itong gawin sa paraang respetado ng mga institusyon at mga tao ng ibang bansa. Para sa akin, ang Pilipinas ay dapat magkaroon ng malinaw at makatuwirang tugon. Hindi naman kailangang gumamit ng masasamang salita, di ba mga ka-ABN? Ngunit, kailangang iparating ng malinaw na hindi tayo papayag na babaliwalain ang mga karapatan ng ating bansa at ang dignidad ng ating mga opisyal. Dahil ito ang nagbibigay daan sa pag-uusap ng maayos at paghahanap ng paraan para malutas ang mga hidwaan. Hindi sa lahat na kailangang tiyakin na anumang desisyon na gagawin ay nakatuon sa kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino. Hindi dapat hayaang maantala ang mga programa at serbisyo ng gobyerno dahil sa tensyon sa diplomasya. Dapat nating ipakita na buhay pa rin ang diwa ng pagkakaisa at pag-aalaga sa isa't isa bilang isang bayan. Sa huli, umaasa ako na magkakaroon ng pagkakataon para makausap ng Pilipinas ang China sa lalong madaling panahon para ayusin ang mga pagkakaiba at makipagtulungan para sa kapayapaan at kaunlaran ng rehiyon. At sa aking pananaw mga ka-ABN, hindi pa rin talaga malinaw kung kailan o kung makakapagbigay man lang ang China ng kompromiso sa mga legal na posisyon ng Pilipinas. Matagal nang kilala na matigas ang posisyon
ng China sa kanilang mga pag-angkin sa WPS. At sa kabila ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na tinanggihan ang mga ito ayon sa batas, patuloy pa rin silang naninindigan sa kanilang mga claim. Ang WPS ay hindi lamang mayaman sa yamang dagat, kundi pati na rin sa estratehikong lugar para sa kalakalan at seguridad sa rehiyon. Para sa China, mahalaga ito sa kanilang mga layunin sa Asya at sa buong mundo. Naniniwala ang China na ang kanilang mga pag-angkin ay batay sa kanilang kasaysayan at tradisyon, kahit hindi na ito sinusuportahan ng international na batas. Maaari ring may mga grupo sa China na nagtutulak sa kanilang gobyerno na manatili sa kanilang posisyon para mapanatili ang suporta ng kanilang mga mamamayan. Bagamat mahirap magbigay ng tiyak na sagot, maaaring mangyari ito sa pamamagitan ng pag-usap sa mas mataas na antas. Kung magkakaroon ng mga pagpupulong na kinabibilangan ng mga pinuno ng dalawang bansa at mga international na organisasyon, maaaring magbukas ng daan para sa kompromiso at pagkilala sa international na batas. Kung patuloy na ipaglalaban ng Pilipinas ang desisyon ng arbitrasyon at hikayatin ang ibang bansa na suportahan ito, maaaring mapilit ang China na tingnan muli ang kanilang posisyon. At syempre, yung pagpapaunlad ng kooperasyon, kung mas lalakas ang kooperasyon sa iba pang larangan tulad ng ekonomiya, edukasyon at kalusugan, maaaring magbago ang tono ng relasyon at magbukas ng pagkakataon para pag-usapan ang mga isyu sa WPS ng maayos. Sa huli, ang pag-asa ng mga Pilipino ay nakasalalay sa pagkakaisa ng dalawang bansa at sa paggalang sa batas. Umaasa tayong sa lalong madaling panahon, makakamtan na natin ang kapayapaan at katarungan sa West Philippine Sea, kasama ang pag-unlad ng ating bansa at buong rehiyon. Sabi nga, paano makakatulong sa iba pang bansa, kabilang na ang US at mga kaalyado sa pag-ayos ng hidwaan sa West Philippine Sea? Ano? Sa aking pananaw, ang tulong ng ibang bansa ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa paraan ng paghaharap na sa hidwaan. Dahil ang suporta ng mga kaalyado ay nagpapalakas sa posisyon ng Pilipinas at nagbibigay ng mas malawak na plataporma para iparating ang ating mga hiling at karapatan. Ang United States at mga kaalyado sa NATO or Quad, maaaring gamitin ng US at iba pang kasapit ng Quad, United States, Japan, Australia, India, ang kanilang impluensya para hikayatin ang China na igalang ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration at makipag-usap ng maayos sa Pilipinas. Maaari rin nilang iparating sa international na komunidad
na ang ganitong uri ng pahayag, tulad ng paggamit ng salitang clowns, ay hindi katanggap-tanggap sa diplomasya. Sabi nga, paggamit ng international na batas, maaaring tulungan ng mga kaalyadong bansa ang Pilipinas na ipaglaban ang mga karapatan nito batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Maaari rin nilang suportahan ang pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon ng ASEAN. At syempre mga kaibigan, hindi mawawala yung pagtaguyod ng Code of Conduct. Ang mga kasapi ng ASEAN ay maaaring magtulungan para bumuo ng isang Code of Conduct na maglalarawan ng tamang paraan ng komunikasyon at paglutas ng hidwaan sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon. Ito ay tiyakin o para tiyakin na ang mga usapan tungkol sa WPS ay gagawin sa paraang respetado at makakatulong na bawasan ang tensyon at pagkakaisa ng mga bansa sa rehiyon. Maaari ipakita ng ASEAN na suportado nito ang posisyon ng Pilipinas at iba pang mga kasapi ng rehiyon na nagtatanggol sa kanilang soberanya. Ito rin ay para ipakita na ang rehiyon ay sama-samang nagtatrabaho para sa kapayapaan at kaunlaran. Mga kaibigan, paano makakatulong ang mga kaalyado sa Pilipinas? Mula sa United States, mga diplomatikong suporta, maaaring ipadala ng US ang kanilang mga opisyal para makipag-usap sa China at hikayatin itong harapin ang mga isyu sa WPS sa paraang batay sa batas. Maaari rin nilang suportahan ang mga pagsisikap ng Pilipinas na palakasin ang kapasidad ng ating mga hukbong dagat at pulisya sa pagprotekta ng teritoryo. At pagdating sa teknolohiya na tulong, maaaring ibigay ng US ang suportang teknikal at kagamitan para sa mas mahusay na pagsubaybay sa mga aktibidad sa WPS. Halimbawa, ang pagbibigay ng radar o iba pang kagamitan para mas maipamalas ng Pilipinas ang mga galaw ng mga barko at sasakyang pandagat at ng ibang bansa sa lugar. Diba? Nagkaroon ng pangako na magbibigay talaga ng US yung class cutter. Ano ba yun? Yung malaking Coast Guard nila na talagang tulong nila sa Pilipinas, mga ka-IBN. At mula sa ibang mga kaalyado tulad ng Japan at Australia, sabi nga, pagsasama-sama ng mga pagsisikap, maaaring magtulungan ang mga bansang ito para magbigay ng suporta sa mga pagsisikap ng Pilipinas na ayusin ang mga hidwaan sa WPS. Maaari rin nilang suportahan ang pagpapatupad ng mga international na batas at prinsipyo ng kapayapaan. At syempre, hindi mawawala yung pagpapalakas ng kooperasyon, mga kaibigan. Bukod sa hidwaan sa teritoryo, maaari ring pag-usapan ng mga bansa ang mga larangan ng kooperasyon tulad ng pagbabahagi ng teknolohiya sa pagsasaka, pagmimina ng mineral,
at pagprotekta sa kapaligiran ng rehiyon. Di ba? Sabi nga, mga pahayag ng espesyalista sa diplomasya, ang suporta ng mga kaalyadong bansa ay napakahalaga. Ngunit kailangang tiyakin na ang lahat ng aksyon ay nakatuon sa pagkamit ng kapayapaan at kaunlaran ng mga mamamayan. Hindi dapat pahintulutan na maging dahilan ang tensyon sa diplomasya para maantala ang mga programa ng gobyerno na kailangan ng mga Pilipino. Ang mga kaalyado ay maaaring makatulong, ngunit ang desisyon at aksyon ay dapat gawin ng Pilipinas batay sa ating mga interes at karapatan bilang isang soberanong bansa. Dapat nating ipakita na handa tayong makipag-usap ng maayos at respetado, ngunit hindi tayo magpapadala sa mga pahayag na maaaring magdulot ng mas malaking problema. Inabot na tayo mga kaibigan ng oras. It's 9:03. No? Please follow, like, and share Alejandro Broadcasting Network sa pangunguna ng ating General Manager Sergio Alejandro Alianza Jr. at ang ating CEO ng Daraga Home Depot, Ma'am Sel Natur, at sa ating mga sponsors na makikita nyo dyan sa screen. Thank you so much po sa inyo. At with our technical on board, Sir Jonathan. At ito naman ang inyong lingkod, si Sir Dude sa programang Get Involved. I love you. Bye-bye.